magsimula, gusto ko lang po magpasalamat sa ating Panginoon Hesus dahil binigyan niya po ako ng opportunity para po makapag-share sa inyo ng mabuting gawa ng Panginoong Hesus sa buhay ko. Nagsimula po ako sa Dinateo Team Up dahil po kanila Bro Alex at Sis Jean. Sa totoo po niya, family Bible study po talaga siya. Una po, nahihiya pa po ako kasi puro family po nila. Pero inisip ko po, kay Lord naman po yung gagawin ko, hindi naman po para sa ibang tao. Kaya nainganyo na rin po ako sumama. Ang natutunan ko po sa pag-attend ng Team Up is kung paano po tayo mag-grow with Jesus. At siguro po, isang pinaka-natutunan ko po sa pag-attend ng Team Up is binigyan na tayo ni Lord ng bagong buhay upang tumalikod tayo sa ating mga kasalanan at maglingkod tayo sa Kanya at magpuri. Kaya kung kayo po ay hindi pa po nakaka-attend ng Team Up or wala po po kayong grupo, hinahingayat ko po kayo dumalo sa ganitong gawain. Dahil sobrang laking tulong po ng Team Up sa atin. Dahil palagi po tayo pinapaalalahanan ni Lord na lagi niya tayong kasama saan man tayo naroon or ano man ang ginagawa natin. Kaya lagi nating isipin at gawin ang mga bagay na makakabuti at karapat-dapat sa harap ng Diyos bilang isang mananampalataya at isang bilang Kristiyano. Bago po ako matapos, gusto ko lang po kayo iwanan ng isang verse. Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Para sa akin, itong verse na ito, pinapakita po na kapag inuna natin si Lord sa maraming bagay at ipaparanas niya ang kanyang biyaya sa iba't ibang paraan. Kaya malaking bagay po itong mga gawain natin tulad ng Team Up. Pinapakita kasi natin ito na nagbibigay tayo ng dagdag oras kay Lord para mas matuto sa salita niya. At lalong makita ang kadakilaan niya sa buhay natin. Yan lamang po. Salamat. So, ayun po. Bali ako maligdag ko lang po. Siguro share lang po na mabilis kasi share ko po lahat ng naranasan ko kay Lord. Siguro ko lang po yung buong araw dito. Pero, very thankful po ako kasi simula po nung una. Christian na po ako simula po kabata. Marami po talaga struggles pag naging Christian ka. Akala po natin siguro, pag naging Christian ka, alive, ganyan, abutak pa po yun sa mga magpapa ko. Pero hindi nila alam, pag isang Kristiyano ka, doon pala susubukin lalo yung katatagan mo sa buhay. So, very thankful po ako kasi kahit ang dami pong struggles na nangyari sa akin, ay being worse po siguro sa buhay ko, ay ito yung masasabi ko. Pero I'm very thankful kasi pinakita po ni Lord kung paano niyo po pinakita po kumahal sa atin na bilang Kristiyano hindi po tayo perfecto eh. Kaya nga po meron po tayong Team Up na ganito, pinapakita po sa atin ni Lord na hindi po natin kaya mag-isa. So although ako po, mabilis na po explanation, ubusan po, wala na pong pamilya, wala na pong kapatid, nasunugan po ako ng bahay, halos lahat po naubos sa akin. Pero meron po natira isa sa akin, kung si Lord Jesus. So yun po yung pinagmamalaki ko na hindi po ako bumitaw sa pananampalataya ko despite of everything na nangyari sa buhay ko. Pinakita po ni Lord na totoo siya sa pangako niya. Pinakita niya na siya ang Diyos nagmamahal sa akin despite of everything na nangyari, despite of everything na gawa ko. So sa madaling salita po, I'm very thankful kasi po nandiyan po yung relatives ko, sila Brother Alex po, sila Sis Jane. Pinakita po niya na kahit wala na po akong magulang din, sila po nag-grow bilang naging leader po si Tito Alex, na nasama po ako. Dati po kasi mag-isa lang po ako eh, parang binubuhay ko yung sarili ko na mag-isa, ganyan. Pero nagkaroon po kami ng Team Up, sobrang nag-grow po ako as Christian. Nakita ko po yung kahalagan na iba pala ang meron kang grupo na magbibigay sa'yo palagi ng words of wisdom, mga bagay na kailangan mong gawin para mas mag-level up ka sa buhay. So sa madaling salita, papasalamat po ako kasi humaba na rin po tayo. Lagi po papasalamat kay Lord na sa buhay kong ito, hindi po madali, pero lagi po siya nandyan para po ipakita yung pagmamahal niya. So gusto ko lang po i-share yung verse na to. Bilis lang po. Sabi nga po sa Korinto, unang Korinto 10:13,
Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng hindi sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magtagumpayan ngayon. So ito po ay binibigay na verse sa atin ni Lord. Hindi lang po, ito po ay para sa mga Kristiyano, hindi po pang kalahatan. So sa madaling salita, pag meron po tayo sa puso natin, ano man pagsubok po yan, lahat ng malalampasan natin. Basta manatiligan po tayo magtiwala sa Kanya. And lastly, ito na po yung panghuli ko. Sabi nga po sa Mateo 28:19-20, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. So sa team up naman po ito, pero tinin po natin, lalo po tayo mag-grow sa team up, mas marami po tayo may kahit na tao. Kasi po ang kaligtasan, pangit po kung soloin lang natin. Maganda po na isi-share po natin yan sa lahat. Pero nga po kung sinabi ni Brother Alex na kapag isang bagay daw po na nakabit na natin ang kaligtasan, huwag po tayo maging parang buta sa ibang tao na hindi natin may bahagi. Kasi parang pagkakasala din po pala yun, na hindi mo mabahagi yung kaligtasan sa ibang tao, at papanatili sa iyo lamang. So yun po, maraming po salamat sa Diyos po lahat ng papuri.